buhay ko. Sino po ba Diyos ng buhay niyo? Mga kabataan, sino ba Diyos niyo? Si Ana. Ano si Tuto? Dok, sino ang Diyos mo? Yung taga-St. Jude? Maganda naman eh. Boto ko. Boto ako sa bibi ko. Maganda. Magaling ka pumili. Sino po ang Diyos natin sa buhay po natin? Alam niyo pa sa panahon ngayon, bilang mga tao, marami pong kinikilalang Diyos ang mga tao iba-iba. Bukod sa iba't ibang relihiyon, marami silang kinikilalang Diyos. Katulad ng nangyayari ngayon sa Middle East. Ang buong Middle East po ay Muslim country. Kung nababalitaan nyo, kinikira na naman ng Israel, may bago naman. Kasi po yung mga bansa na yan po yung mga bansa na against talaga sa Diyos. Ang kanilang Diyos ay Diyos-Diyosan. Yun po ang totoo. Baka po may Muslim dito magalit sa akin. Hindi naman po kasi ang totoo. At darating po ang time, yung po buong Muslim country na yan, kasama ang Turkey, Egypt, Jordan, Lebanon, kasama lahat yan, Iran, hindi mo yun ang buong Israel. So, nabanggit ko po yan kasi ito po pag-aaralan po natin ay merong connection sa bagay na iyon. Ang Diyos po natin, tandaan po natin ito, nung po panahon ng lumang tipan hanggang ngayon, ang ultimate o number one ay ginagagalit po ang Diyos sa tao ay ang pagsamba po natin sa Diyos-Diyosan. Sa panahon natin ngayon, malinaw sa atin na hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga libunto. Sa panahon natin ngayon, iba na yung Diyos natin. Moderno na tayo ngayon eh. Ang Diyos na natin, iba na. Yung sa mga kabataan ngayon, tama? Kasi yun ang lagi nilang hawak ay maghapon. Lahat ng pinapalit natin, ang mas pinapahalagaan natin kaysa sa Diyos, kaysa sa gawain ng Panginoon, lumalabas po yun ng Panginoon natin. Agree ba kayo doon? Agree kayo doon? May mga tao, ang Diyos nila, mga politiko. Agree po ba kayo doon? Hindi po ba nung nakaraang eleksyon, makaling na magkaibigan, pagkatapos ng eleksyon, magkaaway na. Bakit? Bakit po nag-aaway? Patay ko ng manok na tinadala. Tama? Siya kay mayor na ganito, siya kay mayor na ganito. Nag-away dahil lang sa lumalabas doon. Hindi nila iginalang yung kanilang pagiging magkaibigan. Samantalang yung mga politiko na kasama nila, hindi na naman nila habang buhay kasama yun. Naging magkaaway sila. Ano pa? Yung ating mga nakarating sa buhay. Minsan yan ang ginagawa natin Diyos sa buhay natin. Akala natin pagka taas tayo ng taas ng posisyon, pataas ng pataas ang standard natin, sa totoo lang po, natataya tayo ng kaaway. Lumalaki ang ating ulo. Tumataas ang pride ng ating mga puso. Hindi po yan ang totoo magpapay ng buhay. At hindi po dyan nalulugod ang Diyos. Dapat po, habang pinagpapala tayo ng Panginoon, anuman, career, negosyo, pera, ari-arian, kung nagtatrabaho ka, ay tumataas ang ranggo mo, lalo kang nagiging mababa sa harap ng Panginoon. Lalo kang nagsisilpil pa sa Panginoon. Lalo kang nagiging servant ng Panginoon. Yun po yun. Habang tinataas tayo ng Panginoon sa mundong ito, kung ano mang klaseng pagtaas yan, tinataas ng Panginoon yung antas ng pamumuhay mo. Bine-bless ka materially, financially. Dapat yung puso mo naman at yung isip mo naman, pababa ng pababa sa harap ng Panginoon. Pero ang totoo, tayo mga tao, baliktad. No? Kung gaano tumataas tayo sa mundong ito, pataas din ang pataas ang ating ego. At parang hindi na natin kailangan ng Diyos. No? Nagagalit po ang Panginoon sa ganyan. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos po galit sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. At the same time, ang Diyos galit sa mga panalo. Ano po ba yung sabihin ng panalo? Mayabang. Yung pride. Ano po ba yung pagmamalaki natin sa Diyos? Wala naman.
Kaya po ito nga, pagbabatayan po natin ngayon, sana po maging matinding hamon sa buhay natin, sa lahat ng aspect ng ating buhay. Sabi po dito kay Haggai chapter 1, no, verse 3. Si Haggai po ay isang propeta, no, na magkagayon, dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Haggai, ang propeta na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumaan sa inyong mga nakikipamisang bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak, ang bahay ng Panginoon. Pero daw yung kanilang pinananahan ng bahay ay napakaayos. Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na maumpo, gunatiin ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nag-aasik ng marami, pero hindi kayo nag-aani o nag-aani kayo ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kaustuhan o kabusugan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw o hindi napapatid ang uhaw natin. Kayo'y nagdadamit, ngunit walang init at yung kumikita ng mga pinagpaguran ay kumikita ng mga pinagawaran upang ilagay sa supot na may butas. So walang nangyayari. Para daw po tayo, para po tayong kumukuha ng pera tapos ilalagay natin doon sa gusto. Yung gusto naman pala natin ay butas. Walang nasisitin. Walang nangyayari. Ano po ang ibig sabihin doon? No? Tayo po, kapag po tayo ay nagmamalaki sa Diyos at parang pinapalitan natin ang Diyos sa ating mga buhay, alam niyo po, kasabihan po ang aabutin ng bandang huli. Tandaan po natin yan. Kaya po ang title po nito, ang Diyos ba ay Diyos na buhay mo? Kung ang Diyos ay Diyos sa buhay mo, dapat po nakikita po sa atin yan. Sa araw-araw at sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Sa ating pag-uugali, ano man yung ating nararating, ano man yung ating kalagayan, nakikita po yan. Okay? Next slide natin. Ang Diyos talaga ay Diyos ba talaga sa buhay natin? Kung ang Diyos po ay Diyos sa buhay mo o sa atin, ito lang po yung number 1, sumunod tayo sa Diyos. Sumunod po tayo sa Diyos. Next slide natin. Next slide, yan. Sumunod tayo sa Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Dalawang bagay po bahay ang gusto kong tukuyin dito. Pero i-general ko na lang. Dalawa po ang bahay ng Diyos sa atin. Okay? Ang una, ito pong building, pag-aari po ito ng Diyos. Hindi po ito pag-aari ng pastor. O kaya kung sino yung nagpagawa ng chapel natin na maganda. Wala kahit sino sa atin hindi ito pag-aari. Ito po ay pag-aari ng Panginoon, ng Diyos. Kahit ang pera na ginugugol natin, ay pag-aari ng Diyos. Even ang lahat ng meron kayo ngayon sa bulsa, sa bangko nyo, sa bahay nyo, sa Panginoon nyo. Kuha po natin. Kaya sabi na dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So ang bahay po ng Diyos, dalawa. Ito pong bahay na pinangangambahan natin, ibinigay po ito ng Diyos para maging tahanan natin sa pagsamba sa Kanya tuwing Sunday at sa ibang mga gawain pa na meron tayo. Diyos po ang nagbigay niya. Pangalawa, tayo po ay bahay din ng Diyos. Yung mismo ating katawan. Kaya sabi po dyan, yung daw ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Nung sumampalataya po tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya as Lord and Savior. Ang banal na Espiritu, ang isa sa persona ng Diyos ay nangaral sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kaya po tayo ay pinanitirahan ng banal na Espiritu. Kaya po tayo nakakasamba, nakakagawa ng mabuti para sa Panginoon. Tayo pinanahanan ng banal na Espiritu. Next slide natin. Yan ang. So inulit lang.
Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwawasak ng kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo yan. Bakit po hinailan yung parurusahan tayo ng Diyos? Totoo po yan. Kasi po yan ang nakalagay sa Bible. Paano pala na sinisira natin ang templo ng Diyos? Katulad po na nangyari dito sa Hagay. Alam po ba nyo, kaya po yung kanilang lupa, yung kanilang halaman hindi nagbubunga at nagkaroon ng tagtuyod sa kanila ang dahilan sapagkat sila po ay pinaparusahan ng Diyos sapagkat ginagamit nila ang kanilang katawan, ang kanilang puso, ang kanilang isip para sambahin ang peking Diyos. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan at hindi sila sumusunod sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kaya po pinaparanas ng Panginoon sa kanila yan eh. Ang buong Israel, bakit pa sila nakilipin sa Egypt ng ilang daang taon? Bakit? Ang dahilan, sapagkat sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at ayaw nilang sumunod sa Diyos. Bakit maraming namatay nung panahon ni Moises? Nung siya ay umakyat sa bundok, bakit maraming pinatay ang Diyos? Sapagkat gumawa sila ng isang gintong guya at sinasamba nila ito. Hindi na nila nahintay. Nakikipag-usap si Moises sa Diyos. Pagbaba ni Moises, sumasamba na sila sa ginto na ginawa nila. At nagalit ang Diyos. Kaya maraming namatay, hindi na nakarating sa lupang pangako sa promised land. Dahil sa ginagawa po nila ngayon. So, galit na galit po ang Diyos yan. Sa panahon po natin, ganyan pa din. Ganyan pa din. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Banal daw tayo eh. Pinabanal tayo ng Diyos, hindi tayo nagpabanal sa sarili natin. Ang Diyos. Kaya ayaw nyo gamitin yan para sa sa totoong Diyos, hindi sa Kanya. Okay, next slide natin. Ang pagsunod po sa Diyos, una, ito po ay pag-ipon ng kayamanan sa langit. Okay. Yan ang totoong pag-ipon ng kayamanan. Hindi yung kayamanan dito. Di ba mayroong binabanggit sa Bible sa aklat ng Matthew? Kapag daw nag-iipon tayo dito, daw tayo mag-ipon ng yaman dito, tinutukoy ito yung material. Kasi naububos yun, nawawala. Meron daw magnanakaw, merong kalawang, no? Mga sasakyan, pinakalawang yan, yung bahay, naluluma, yung pera, nalulubos. Even ang buhay po natin, nawawala, nauubos. No? Ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Ano pa sabi sa 1 Corinthians 15:58? Lahat daw ng ginagawa natin para sa Diyos, na paglilingkod sa Kanya at pagsunod sa Kanya, hindi daw po mawawala ng kabuluhan. Ito, nasabi ko na sa inyo yung illustration na ito. Kapag marami kayong pera sa bangko na naka-savings, tapos nalugi yung bangko, nagsara, tansya nyo, may makukuha pa kayo? Wala. Pero pag kayo nag-invest kayo sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon, yan ang totoong investment. Wala pong lugi. Kasi sabi ng 1 Corinthians 15:58, lahat ng ginagawa natin, hindi niya kakalimutan at hindi mawawala ng kabuluhan. Ibig sabihin, kung may record ang Panginoon, kuwari lang, for the record, hindi nawawala, naka-record na yun. Mula nung ginawa mo yun, hanggang mamatay ka, recorded na yun. Walang pwedeng kumuha nun. Ewan kung may naka-experience na dito. Pag kayo po namatay, tapos may naiwan kayong kayamanan sa bangko, halimbawa sa bond, may susilyo na yung mga bond. Walang pwedeng makakuha nun. Kundi yung taong may karapatan na binigyan mo ng karapatan na makakuha nun. Walang pwedeng kumuha nun. Halimbawa kay Kuya Jeff binigay, siya lang ang pwedeng magbukas nun. Siya lang ang pwedeng kumuha kung ano yung nandun sa bond na yun. Kung diamante yun, pera ba yun, titulo ba yun, siya lang ang pwedeng magbukas yun. Ganun din po sa atin. Tayo po lahat ng ginagawa natin, tayo lang ang pwedeng makinabang mo. Sa akin lang yun. Ibig sabihin, hindi pwedeng makuha ng iba.
Hindi pwedeng manakaw ng iba. Nakuha niyo po? Kaya yung pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, yan po ang tunay na pag-iipon ng kayamanan. Yan ang tunay. Salamat kung marami tayong mayaman dito sa mundo. Pero ang masakit, katulad natin dito, hindi naman tayo mayayaman. Wala na nga tayong yaman dito pagdating natin sa langit, wala pa tayong mapapala. Naligtas lang tayo, pero wala tayong naipon para sa Panginoon. Yan po kayamanan na tinutukoy dyan, hindi po yan yung material na bagay. Yan po yung mga yaman na ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating natin sa langit, na mga reward natin. Na ginawa natin klase yung buhay natin dito sa mundo, kung paano natin ginugulang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At yan naman po talaga ang layunin ng buhay natin. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para kumain, matulog, magpakasya, mag-aral, at ma-enjoy ang lahat ng bagay. Hindi po tayo nilikha ng Diyos sa mga bagay na yun. Kundi ang main purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay para sambahin siya at paglingkuran ng ating buong buhay. Pagdating po natin sa langit, yun ang gagawin natin. Walang katapusang pagsamba at pagluwalhati sa ating Panginoon. Kaya yun po yung ating purpose. No? Next slide natin. Sa verse 3 and 4 ng Hagay, sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ng Propeta Hagay, magaganda at maayos ang inyong tahanan, ngunit pinapabayaan ninyong wasak ang aking bahay. Literal na bahay ng Panginoon. Alam niyo, salamat sa Panginoon. Yung iba sa atin magaganda yung bahay. Pero salamat kami na iwan ng ating kapilya. Kasi kung baron-baron yung kapilya natin, nakakaya sa Panginoon. Pinagsasambahan natin, dito natin sinasamba ang Panginoon sa lugar na ito. Hindi naman masyadong importante yung literal na building. Kung wala pa tayo, katulad natin, di ba? Nung araw, nung nagsisimula tayo sa lugar na ito, wala tayong tiles. Wala kang flooring ito eh. Lupa ito, lupa. Wino-worship natin ang Panginoon dito, pero lupa, yung tinatapakan natin. Tapos yung bilip na yan, yung mga bago dito, no? Wala akong tapping yan. Walang tapping. Kaya hindi kami makabili ng Pilipino eh. Walang tapping eh, mawawala eh. Walang tapping, walang pinto. May pinto na pala nun. Impact, nung unang-una kami dito, yung lumang bahay lang talagang pinagtsagaan namin. Yung iyero ay kulay itim. Dahil nabubulok na sa kalawang. Pero biyaya ng Panginoon, no? Ginamit ang bawat isa po sa atin para maging ganito yung ating kapilya. Pangalawa, kamusta naman yung bahay ng Panginoon sa ating mga biway? Sa ating mga puso? Baka mamaya wasak din yan. Spiritually speaking. Baka nandito tayo sa loob ng kapilya, pero wala naman yung puso natin sa Panginoon. Ano sabi sa aklat ng Matthew? Kayo mga hipokrito kayo. Ang binubukas ng bibig nyo ay ang Panginoon. Pero yung laman ng puso nyo ay malayo sa akin. Malayo sa akin yung puso nyo. Hindi po natin pwedeng pilihin yan sa Panginoon. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon sa bagay na yan. Kaya sabi niya rito, no? Magaganda daw, maayos. Yung tahanan nyo, literal. Pero pinapabayaan natin wasak yung bahay ng Panginoon. Salamat kasi dito sa ating iglesia, hindi naman tayo ganun. Pag may mga kailangan dito sa ating church, literally sa ating building, ang bawat isa tumutulong, nagiging katuwa. Hindi malaki. Kahit maliit, wala pong problema yun. Natatanda ko po nung ginagawa po namin ito, no? Hindi ko nababangkitin yung pangalan ng iba. So, nagpupunta sila dito. Yung iba nagluluto ng pagkain namin sa kamalian, ang pagkakas ng merienda. Yung iba, no? Meron nga dito, hindi ko na i-mention yung pangalan, ano? Hindi naman talaga sila naghahanong ng simento eh. Pero, pumunta sila dito para maghanong ng simento. No? Pinagkakawalan ko pa nga sila lang, binibigo ko sila. Masisira yung kutis nila. Pero nagano sila ng semento mo. Tignan nyo sa picture. Dati meron tayo mga picture na eh. Kung sino-sino, ano?
Nung pinoproringan to, si Paring Noel namagay yung kamay. Kasi mag-isa lang siya nagkakaroon eh. Buti may dumating ng mga kapatid. Ngayon tinulungan siya. Namagay yung braso ni Paring Noel. Pero maluwang nito, ikaw mag-isa yung magaganon. Yung magpapatag ng mga halong. Hanggang saan na ganito yung kapilya natin. Biyaya ng Panginoon sapagkat tumugon tayo sa Kanyang panawagan. Sumunod tayo sa Kanya at ginawa natin yung bagay na ikinalulugod at kinatutuwa ng ating Panginoon. Kaya naman tayo pinagpapala ng Panginoon. Tama mo ba? Okay. Next slide natin. Verse 5 and 6. Sabi niya, isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong iniasik, ngunit kakaunti ang kinaani ninyo. Sa literal na pag-ani, yung mga nagtatanim ng gulay dito, kaya nagtatanim ng palay. Kami nagtanim kami ng palay, may saka kami dati. Hirap kami for 3 months. Pero iba, nagkakararo ako, kagamit yung kalabaw, traktor. Napakahirap. Tapos may umaga, nagagalit yung tatay ko kasi gigisingin ka, mamumulot pa kami ng suso, mano-mano. Kasi walang pambili ng pambomba eh. Ng laso, mahal. Lalasunin mo kasi, bobombalin mo. Tapos magsasabog ka ng pataba. Nakalagay dito yung bilao, nakasokbit sa'yo dito, di ba? Ganun ng araw, tapos ginagaling mo yung pataba. Kalahating hektare yung sinasaka namin nun, hindi naman gano'ng kalaki. Pagkatapos, biglang mababagyo. Pagkatapos, biglang mauubos ng peste for 3 months. Di ba, parang toto? Tapos wala ka nang aanihin. Imagine niyo yung pagod at saka yung ginastos nyo. Parang nauuwi sa wala. Pagdating ng anihan, kakaunti lang yung matitira sa amin. Kakaunti lang. Babayaran pa namin yung mga nagtrabaho. Pagkatapos, babayaran pa namin yung utang namin. Inutang namin sa pataba, inutang namin sa ganito, babayaran pa namin yun. So kung 50 ka ba, pag niles mo na yung lahat, ang matitira na lang sa 10. Pangkain mo lang sa isang taon. Ang masakit, nag-aaral pa kami noon. Pag walang pag-tuition, ibibenta pa ng tatay ko, yung 2 kaban, may 8 kaban na lang. Kasi walang pag-tuition eh. Diba? Ganun din po tayo. Sometimes, ginagawa ito ng Panginoon sa atin para ma-realize natin, oy, Brad, anak, mukhang nagpapabaya ka na sa Panginoon. Para kung ganito ang illustration dyan, tayo mga kapatid, tandaan natin ito, lahat ng bagay na meron tayo. Kapag ang tubig, ba, may sangka dyan, alam natin yung sangka, dyan dumadaloy sa sangka na yan. Pagdating doon sa dulo, tigtas yung dulo, dadaloy sa mga maraming pitak yan. Pag sinara mo yung dulo, dadaloyan ko ba yun? Hindi na. Ito lang po yung logic. No? Kapag ikaw ginagamit ka ng Diyos na daloy yung pagpapala, sa iyong pinapaagos ng Panginoon, huwag mong babarahan. Huwag mong sasarahan. Alam mo kung bakit? Pag sinaraan mo yun, hindi na dadaloy ito sa iba. Pag hindi na yung dumaloy, ito gagawin ng Panginoon. Dahil hindi na dumadalo yung tubig, stagnant na. Hindi na niya madadaluin sa'yo, ililipat na niya sa iba. Tama ba? Tingnan niyo sa literal na tubig. Pag ang tubig may bara doon at dumadaloy, ano nangyayari pag puno na? Kung saan tumatapon, di ba? Hindi na sa'yo. Kaya ang Panginoon, ililipat na niya sa ibang saluyan. Yung maayos, yung walang bara. Literally and spiritually, kapag tayo po hindi sumusunod sa Panginoon, hindi natin sa ginagawang Panginoon ng buhay natin, tatanggalin sa ating lahat yan. Spiritually speaking, mayabang ka, may pride ka. Kahit ikaw ang pinaka-talented, tatanggalin ka ng Panginoon. Tatanggalin ka ng Panginoon. Gagamit siya na hindi masyadong talented, na mayroong pusong mapagpakumbala sa harap ng Panginoon. Hanggang sa lumipas ang taon, magiging talented na rin siya. Sino ba nagbibigay ng talent? Sino ba nagbibigay ng talino? Sino ba nagbibigay ng skills? Hindi ba? Panginoon. Marami na tayong napatunayan ganyan. Dati mahihain. Hindi makatayo dito. Tama?
walang talino, pero binigyan ng Panginoon. Pero po kami mga kasama ng co-leaders namin, hindi mga nakapag-aral. Hindi nakakapagbasa, hindi marunong magbasa. Hindi marunong magsulat. Pero dahil sa kagustuhan nilang maglingkod sa Panginoon, at gusto nilang basahin ang Biblia, alam po ninyo sa kabila ng kanilang katandaan, mas matanda pa sa inyo yung iba, natuto silang magbasa. Ang tanong mo sa inyo, himala ba yun? Gawa ng Panginoon. Kasi gusto nilang sumunod sa Panginoon. Gusto nilang mag-preach. Gusto nilang mag-aral. Pero hindi nila mabasa yung Biblia dahil hindi sila marunong magbasa. Hiniling nila sa Panginoon na matuto sila. Eh, hindi naman yung mga kapatid ang tanda-tanda na natuto. At hindi yung pumasok sa school. Tinuruan siya ng asawa niya. Mula sa abakada. AIOO. Hindi ba? Mga kapatid. Kaya wala tayong maidadahilan eh. Wala tayong maidadahilan. Basta gusto natin. Pag gusto nyo sumunod sa Panginoon, walang makakapigil. Pero pag ayaw natin sumunod sa Panginoon, kahit walang pumipigil, magpapapigil ka. Pigilin mo ko. Tama ba? Totoo naman eh. Totoo mo ito. Kaya sabi ng Panginoon dyan, yan ang mangyayari sa inyo. No? Nag-aasi kayo, nagtatanim kayo, marami kayong nilalagay. Pero kakaunti yung pinaano mo. Literally, nangyayari din yan sa material things. Okay? Sasabihin ng iba, dito tayo nagkakamali. Marami ko naririnig na ganyan eh. Hindi nagsa-church, hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi mo nakikita yung karakter niya na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, tapos sasabihin niya, binag-bless pa rin ako ng Panginoon. Dami ko pa rin pera, magandang trabaho, may ganito, may gano'n. Hindi po totoo yun. Si Satanas, kaya ka din yung bigyan ng gano'n. Para isipin mo, ay okay lang pala na ganito. Kasi continuous pa rin eh. Yan tayo nagkalayan. Hindi po material eh. Sagana ka. Blessing ng Panginoon yun. Ito yung sukatan po dyan. Hindi po ba si Satanas nung tinutokso niya ang Panginoon? Ano sabi ni Satanas sa Panginoon? Nakikita mo ba lahat ng nakikita mo? Dinala sa taas eh. Lahat ng nakikita. Ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Tama ba? Kaya ang tanong, kanino ba yung tinuturo niya? Kanino yung tinuturo ni Satanas sa Panginoon Jesus? Sino nagmamayari? Sino ba alam ng langit at lupa? Iba ang Panginoon. Sino lolokohin mo? Kaya minsan naloloko tayo ng kahawan. Okay lang to. Minsan nga, nagiging palalo pa tayo. Pero ang totoo, ang mulo nun, pagkawasak. Kapahamakan sa buhay. Kapahamakan. Alam po ninyo, meron po kami sa Diyos sa Kapurian. Meron kami mga nakakasamang tao. Binibiro ko nga minsan eh. Kaya bahay namin. Kaya mukha ko si kapatid ko. Mukhang mas may pera pa ako eh. Pero ang totoo, ang dami ng pera. Pero mukha kasimple. No? Pagsisilbihan ka. No? Pagsisilbihan ka. Kasi kung maglalagay ng ganito mo, maglalagay. Ako po nahihiya eh. Kami po nahihiya eh. Pero kung kilala mo siya, grabe. Grabe, hindi siya ordinaryong tao. Hindi siya ordinaryong tao. Pero napakababa ng kanyang kalooban. Bakit? Kasi po ang principle niya, ano man yung meron siya ngayon, yung po ay galing sa Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Kaya hindi niya yung kinakalimutan. Ginagamit niya yun at ang kanyang buhay, pinagsisilbihan niya ang Panginoon sa pamamaraan na binigay sa kanya ng Diyos. Yun po yung maganda. Kaya minsan kung tayo magtaka, bakit hindi tayo mong ginagamit? No? Kasi kilala tayo ng Panginoon eh. Kilala na tayo. At kung bakit hindi binibigay sa atin. Eh? Ano pa sabi niya dyan? Kumakain nga kayo, ngunit hindi kayo nabubusog. Ito yung mahirap. Sa physical, kahit ka ng kahit pero hindi ka nabubusog.
laki ng laki yung tiyan mo, pero gutom ka pa rin. Ba't gano'n? Ang ibig sabihin yan, wala tayong kasiyahan. Tama ba? Hindi tayo nagiging mapagpasalamat, hindi tayo nagagalak kung anong merong binigay sa atin ng Panginoon. Diba? Umiinom kayo, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kumikita ka ang mga manggagawa, ngunit nakita nila ay parang nahuhulog sa puslong unas. Yun ang masakit. No? Laki ng kinikita mo. No? Minsan meron akong pinaunsin. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa nagpasalamat, meron kang ganyan. Sa totoo lang, ang laki-laki na ng kita mo. Parang kinakapos ka pa rin. Tapos tinuro mo yung iba, tingnan mo to. Iyan o, nagtatricycle lang yan. Pero bakit? Parang sapat sa kanila. Kasi binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon kung paano natin gagamitin sa tamang pamamaraan. Okay? So, ganun din po tayo. No? At kuminsan, kahit na nandito tayo sa church, spiritual naman ang pag-usapan natin, no? Parang hindi tayo napupuspos ng kagalakan. Parang wala tayong baong-baong ng kapayapaan. Alam niyo po, bakit? Kasi nga po, malayo tayo sa Panginoon. Alam niyo po, ang pagpunta sa kapilya, hindi po yan ang pagpapalapit natin sa Panginoon. Hello? Pero baka ma-misinterpret mo, hindi na tayo atin sa kapilya o na tayo pumunta. Hindi mo yun. Ibig po natin sabihin, yan po ay nasa loob ng ating mga puso. Yan po, takakanap mo ka rito, wala ka naman kaseryosohan. Tama ba? Nandito ka sa mga pilya kung ano yung pinakasikaso mo. Baka may nakalasabi dyan, nagtukar ng nagtukar. Hindi nakikinig ng salita ng Panginoon. Nandito ka nga, pero yung isip mo wala naman sa Panginoon. Hindi lang basta nasa labas yung isip. Baka na hindi naman naman kung nasaan na yung kanyang isip. Kaya ang mahirap eh. Totoo po ba yan? Oh, di ba? Mga simpleng bagay. Parang hindi tayo maligaya na makakagive natin ng Diyos sa pagsamba. Samantalang ang Panginoon, kaligayahan niya, kasiyahan niya, na magpusa sa krus ng Kalbaryo para lang iligtas ka. Tapos pagdating ng Sunday, uuwihin natin, sasambahin natin ang Panginoon para tayong nalugi ng 100 beses. Hello mga kapatid, tumingin nga kayo dito, saglit lang. Hello, lumiti nga kayo, saglit lang. Di ba kayo nasisiyan, di ba kayo natutuwa na nandito tayo, sumasamba tayo sa Panginoon? Baka mamaya, bumaba ang Panginoon dito, literal. No? Lahat ng masamaan loob. No? Nakakalungkot po kasi yun eh. Panginoon ang kaharap natin eh. Ang Diyos ang sinasamba natin. Kaya sabi niya dun sa Luke chapter 14, nung ang Panginoong Jesus ay naglalakbay, nangangaral, maraming mga tao sumusunod sa Kanya, napakarami talaga. Sumusunod sa Kanya. Pero bakit sumusunod? Napakasimple naman yung reason bakit sila sumusunod. Kasi ang Panginoong Jesus nagpapagaling. Kahit gano'ng matindi yung sakit mo, pinagagaling ng Panginoon. Pati yung inaalihan ng masamang espiritu, tinatanggal ng Panginoon. Ano pa? Pinapakain ng Panginoon. At marami pang iba. Sumusunod sila. Sa pagsunod nila, sabi na po yung ginahan sila, bakit talaga kayo sumusunod sa akin? Talaga ba totoo yung pagsunod nyo sa akin? Ako ba talaga gusto nyo na paglikuran? Sabi niya, kung talagang totoo yung pagsunod nyo, kalimutan nyo yung inyong mga sarili. Wala nang mga nakakibaw. Sa tingin nyo, may sumunod pa kaya? Yan ang mabigat po natin. Kalimutan daw yung ating sarili. Ano ba yung sabihin ng sinasabi ng Panginoon? Bias ba siya? Di ba niya tayo mahal? Bakit sinasabi ng Panginoon? Kalimutan ko yung sarili ko. Hindi ba sabi niya,
tinatanong ko yung sarili ko. Ang ibig ko sabihin ng kalimutan yung sarili, meron tayong mga sariling kagustuhan na hindi naman gusto ng Panginoon, na hindi naman siya nalulugod, na ayaw naman niya yun ang gawin natin, pero yun ang ating ginagawa. Yun ang sinasabi ng Panginoon doon. Kung talagang gusto mo sumunod sa akin, kung talagang gusto mo akong bigyan ng kaluguran ng kaluwalhatian, gusto mo talagang maglingkod sa akin. Huwag ka maglingkod dahil mayroon kang tinatanggap. Huwag ka maglingkod dahil mayroon kang pakinabang. Huwag ka sumunod sa akin dahil sa mga ganito. Kundi sumunod ka ng buong puso mo. At banda mo niya, sabi nga na doon, lahat ng tinatangkilik mo, kung hindi mo kayang iwanan at bitawan ng talikuran, hindi ka pwedeng maglingkod sa akin, hindi ka pwedeng maging negative. Kaya in connection doon sa talata na sabi doon, hindi daw tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi iibigin natin yung isa ay napupunta natin. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang Panginoon po natin, silosong Diyos. Mapaniguguhin Diyos. Ayaw niya na meron siyang ipinapalit sa Kanya. Isa to sa totoo lang po, ito, taasan ko sasabihin sa inyo, kahit ako, tayong lahat kasama dito. Maraming mga pagkakataon pinagpapalit natin ng Diyos. Masaktan na tayong lahat. Hindi po ako nananakit. Totoo po ito. At kasama po tayo lahat dito, pati ako. No? Meron mga importanteng bagay na gusto ng Panginoon natin ginagawa, pero hindi natin ginagawa. Kahit may pagkakataon tayong gawin, kahit pwede natin gawin, hindi natin ginagawa para sa Panginoon. Kaya nangyayari po yan. Katulad na nangyari sa kanila. Okay? Next slide natin. Pangalawa, okay? Ang pagsunod sa Panginoon, paglayo yan sa masama at kapahamakan. Napakasimple lang ng logic. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, malalayo tayo sa kapahamakan. But it doesn't mean hindi tayo, wala na tayong problema, baka isipin nyo. Hindi gano'n. Ang sumusunod sa Panginoon, dumadanas pa rin ang pagsubok, dumadanas pa rin ang problema, pwede pa rin natin maranasan ang lahat ng bagay na hindi natin gusto. Nakukuha nyo. Pero naniniwala ako, hindi natin ikakapahamak. Nakukuha nyo ba? Kung pagsunod sa Panginoon. No? Kaya sabi ni Peter at saka ni Paul, no? Kung ang pagsunod sa Panginoon ay pagpapakahirap sa atin, nahihirapan tayo, nagsasakripisyo tayo, yun ang tamang pagpapakahirap at pagsakripisyo tayo sa Panginoon. Ang mahirap po, nahihirapan tayo at napapahamak tayo dahil sa mali nating mga ginagawa. Yun po yung mahirap. Sila Pablo po, nakukulong sila, hindi dahil sa paggawa ng masama eh. Nakulong sila at pinaparusahan sila dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po nila nasabi yun. 2 Corinthians chapter 11, pag binasa niya yan, ilang beses siyang nakagupit ng mga Hudyo at ng mga Romano. Ilang beses siyang nakulong, natuklaw ng ahas. Araw-araw daw nasa piling siya ng kamatayan para daw siyang tupa sa katayan. Na parang araw-araw, nakapila siya doon sa katayan, nakakatayin siya araw-araw. Ganun yung kanyang pakiramdam. Ganun yung kanyang situation. Alang-alang sa paghihirap at paglilingkod na sa Panginoon. Mga kapatid, pakitaas nga po yung Panginoon. Meron na po ba tayong karanasan na gano'n? Pakitaas ang kamay, okay ba yan? O wala mga pagtakas natin. Kasi wala naman tayong ganun pang sitwasyon na inaabot. Kahit nga kami ng mga leader eh. Wala pa kami sa kalintingan ng mga inabot nila. Kaya sila may karapatan silang sabihin nyo. Na kung nagtutusa tayo, nahihirapan tayo, nalalangin tayo sa panganib, yung ating buhay, alang-alang sa Panginoon, worth it po yun. Karapat dapat yun. At kapaki-pakinabang yun. Pero kung yung buhay po natin, nagtutusa tayo, naghihirap tayo, para tayo mapapahamak araw-araw, nang dahil sa mga maling ginagawa natin, karapat dapat kami sa atin yun.
huwag tayo magre-reklamo sa Panginoon. Huwag tayo magre-reklamo sa Panginoon. Kasi tama lang yun. Yan ang ating ginawa. Yun ang resulta po nun. Okay? Sabi niya dyan, yan ang dahilan kung bakit hindi kayo napapatakan kahit hamog. Sa literal, yan kasi dahilan. Kaya pala hindi pumapatak yung hamog, hindi umuulan, kaya hindi kayo makabuhay ng inyong pananim. Yan ang dahilan kung bakit kayo pinaranas ng pagtuyo. Ganyan din sa atin. Literally and spiritually. Ganyan po ang proseso yung nadadaanan natin pagdating sa harap ng Panginoon. Alam nyo, impact sa totoo lang. Sa totoo lang, nakakaya nga sa Panginoon. Totoo rin naman kasi ito. Sometimes, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay hindi tayo sumusunod. Kapag nakikita niya na parang dun sa dulo ay susuko ka na at bibigay ka na, nagpapadala pa rin siya ng rescue. Tama? Nagpapadala pa rin siya ng tulong. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Kasi gusto niya ipakita sa iyo na mahal ka niya. At handa siyang magsakripisyo para sa iyo. Meron nga akong nabasa sa Facebook eh. Pag lang ikaw tinulungan ka ng isang taong wala naman, ang tawag daw doon hindi tulong. Kaya ko kung nabasa niyo, ano yung tawag doon? Ayun, sino nakabasa doon? Pagmamahal na tawag doon. Kasi wala ka naman eh. Isasakripisyo mo na yung para sa'yo, para sa kanya. Kaya ikaw naman na tinutulungan, magpahalaga ka. Eh lalo higit sa lahat kung ito ay sa Panginoon. Hindi ko natutukoy literal pagdating sa Panginoon ng material. Mga kapatid, ulit-ulit natin naririnig. Ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay walang iba, kundi ang kanyang sariling buhay. Sino ba tayo sa harap ng Panginoon? Hello? Ang tindi na ulo, yun ay pinakamatindi na binigay ng Panginoon. Nasakripisyo niya sa bawat isa po sa atin. Next slide natin. Pagkayo sa masama at kapamakan. Next slide natin dito. Kumuha kayo ng kaya sa bundok, gawin niyo muli ang templo. Doon ko ihahayag sa aking kaligtingan. Sa gayon, ako ay masisiyahan. Mga kapatid, kapag po tayo sumunod tayo, tumalima tayo sa Panginoon, yan po ang pangako niya. Sabi niya, ihahayag ko sa iyo ang aking kaligtingan. Ipapakita ng Panginoon yung kanyang kaluwalhatian sa iyo. Ipapakita ng Panginoon yung kanyang kabutihan sa iyo. Ipaparamdam ng Panginoon yung pagmamahal niya sa iyo. Romans chapter 5 verse 8. No? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan nung panahon na tayo ay makasalanan. Okay? Parang ganyan yung sinasabi. Kahit na makasalanan ka, ihahayag ko sa iyo yung kaligtingan. Magbalik loob ka lang sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Maglingkod ka lang sa akin. Pakikita ko sa iyo kung sino ako sa buhay mo. Yan kasi problema natin eh. No? Yan ang problema natin, kabaligtaran. Tingnan niyo po itong mga tao na nilagay ko dito. Si Noah, nung kanyang panahon, sa buong sansinuko, walang iisang natagpuan na nasiyahan ng Diyos. Si Noah lang. Tama? Kaya kasi na lang yung natira eh. Bago magbaha, after ng baha. Tama ba? Sa Book of Genesis, nilipo lang lahat ng tao dahil sa kanilang kasamaan. At ang natira lang si Noe at yung kanyang buong pamilya. At yung mga hayop na preserve niya para magpatuloy sa henerasyon natin ngayon. Can you imagine mga kapatid, ito po yung challenge niya kay Noe. Hindi po siya gumawa ng daong ng isang linggo. Hindi siya naghintay sa sinasabi ng Panginoon ng isang linggo. 100 years. Bago ipinakita ng Diyos yung kanyang sinasabi na totoo. Tama ba? Bago natapos yung daong, bago dumating yung baha. Can you imagine? Isang taon ka lang gumagawa ng daong. Yung sinasabi ng Diyos sa'yo, hindi mo man lang
makita ng parang may ebidensya. Ano ang iisipin mo? Panginoon, lubayan na natin itong kalokohan na ito. Parang hindi naman totoo. Sometimes, ganyan ang na-experience natin. Nagpipray tayo sa Panginoon, parang walang nangyayari. Pinapaalis natin yung situation natin sa sitwasyon na yun. Hindi tayo pinaalis ng Diyos. Bakit? Kasi meron tinuturo ang Panginoon. Hindi ka aalisin ng Panginoon sa sitwasyon na yun. Kahit mahirap, alam mo kung bakit? No? Kasi ito yung katutunan mo na magtiwala ka sa Kanya sa sitwasyon na yun. Or else, gusto ng Panginoon na mayroong mabago sa'yo, kaya ayaw kang alisin doon. Naintindihan niyo? Matigas ang ulo mo eh. So ilalagay ka niya sa sitwasyon na yan para basagin yung katigasan ng iyong puso at ng iyong ulo. Hanggat hindi mo nababago yun para sa Panginoon, hindi ka niya aalisin yan. Hindi ka niya aalisin yan. Hindi ka matuto eh. Hindi ka matuto. Kaya minsan, akala natin, sinisisi natin ang Panginoon. Pag ang Panginoon, ayaw ko alisin dito. Huwag mo siyang tanungin mo yung sarili mo. Bakit ayaw ko alisin ng Panginoon dito? Ano kaya ang dahilan? Alamin mo. Eh kasi nga ganito. Pag inalis ka ng Panginoon, nagbabalik ka na sa dati. Ganito ka na naman. Tinuturuan niya tayo. At dahil po doon, kapag nagawa po natin yun, pinapakita ng Panginoon yung kanyang kalinginan sa atin. Bumubusilang ang kapangyarihan, biyaya ng Panginoon sa atin. Not only materials. Baka isipin nyo, bigla tayo yayaman, hindi po. Okay? So si Noe, ginamit siya para mag-continuous yung generation ng tao sa pamagitan ng kanyang magiging matuwid sa harap ng Diyos. At naghintay siya sa kalooban ng Panginoon, naniwala siya. Can you imagine, sino maniniwala doon kung tayo pagagawin? Ginagawa yung daong, yung barko, sa ibabaw ng bundok. Meron bang kumano? Ang shipyard po, ako po, seaman, walang shipyard na gumagawa sa tuktok ng bundok. Ang ginagawa ng barko sa shipyard, puro nasa gilid ng dagat. Pagtapos na po yung barko, pagtapos na po yan, ini-slide po yan papunta sa tubig, sa dagat. Hindi po yung binubuhat, makakala yung binubuhat. Hindi po. Meron po silang mga machine na ginagamit, nilalagay po nila doon, tapos unti-unti nila sa tubig. Makakala nyo binubuhat. Hindi. Tinutulungan minsan ng train dahan-dahan. Tapos hanggang natin sa tubig. Ganun din po tayo. Kailangan natin magtiwala sa pagsunod natin sa Panginoon. Kahit ang parang hindi natin nakikita. Katulad ni Noe, hundreds of years bago dumating yun. Kaya hindi maniwala yung mga tao eh. Naluluko yan si Noe. Anong ba pinagsasabi nito ay tirik na tirik ang araw? 10 taon ng tirik na tirik ang araw, hindi nga umuulan. Paano magkakaroon ng baha? Kaya doon sa tuktok ng mundo kasi babaha nga. Can you imagine, inabot ng baha yung arko na ginawa niya na nasa bundok. Kaya namatay ang dalawang tao. Sino ba? Si Rahab. Prostitute yan eh. Prostitute yan. Pero sumunod siya sa Panginoon. Nagbago siya, tumalima siya sa Panginoon. Ano ang nangyari sa kanya? Naligtas ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Doon sa time mo sinakop yung Jericho, pinatay yung lahat ng tao doon. Sila lang ang natirang buhay. Pinaligtas sila ng Panginoon. Si Esther at si Mordecai. No? Kung alam niyo yung istorya niya, si Reyna Esther, asawa siya ng hari, ng Reyna. Okay? Hindi ka pwedeng pumunta sa harap ng hari nang nakasibango, o malungkot, o lumuluha. Lalo't hindi ka naman pinapatawag kahit asawa ka pa. Ang parusa sa iyo doon ay kamatayan. Ganun katitindi yung hari yung panahon nila. Pero siya, naglakas loob siya, pumunta siya. Kasi meron silang matinding problema ng Mordecai. Palilipon ang buong Hudyo ni Aman. Dahil kay Aman. Ang ano dahilan? Kasi po nagalit si Aman kay Mordecai kasi ayaw niyang yumukod. Ayaw niyang rumispeto sa kanya. Ayaw niyang sumampa sa Diyos-Diyosan. Pagsamba kasi sa Diyos-Diyosan yun eh. Nagalit si Aman. At ang katindihan ng galit
galit niya, gusto niyang papatay lahat. Kasama sila. Kasama sila. At ang ginawa ni Haman, gumawa siya ng sariling bitayan. Bitayan. Yung ginawa ng bitayan para yung kay Mordecai. Pero dahil si Mordecai ay tinalugdan ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos, nabaliktad po yung sitwasyon dyan. To make the story short, kung alam niyo yung story na yan. Ang binitay po doon sa bitayan ay walang iba, kundi yung nagpagawa ng bitayan. Ang binitay doon walang iba kundi siya naman. Hindi si Mordecai. Yan ang pagsunod sa Panginoon, ililigtas tayo sa kapahamakan. At ang biyaya ng Panginoon, panadaluin niya sa atin. Literally, materially, spiritually. Gagamitin tayo ng Panginoon. Next slide natin. Mahaba na yung tayo. Parang ayaw na ako mag-speak tayo mga Panginoon. Tatlo. Okay. Pagkatalo ng kaaway. Logically, napakasimple lang din. Kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos, sino nasusunod? Dalawa lang yun eh. Pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ang Panginoon na sinusunod natin, sino sinusunod mo? Sarili mo, tao, ang diablo, Satanas. Siya yung nasusunod. Tama ba? Ganun na kasimple. Pero kung sumusunod ka sa Panginoon, sa Diyos, naglilingkod ka sa Panginoon, natatalo natin yung kaaway. Ang ating kaaway si Satanas, hindi po natin pwedeng matalo yan. Kung ang pag-uusapan po na paglalabanan ay boxing, hindi tayo mananalo dyan. Okay, ano ba? Sa maraming mga bagay. Nananalo tayo sa kaaway. Bakit? Dahil sa paglilingkod at pagsunod natin sa Panginoon. Dahil sa Panginoon mismo. Spiritual battle po ito. Spiritual battle. Parang yung nangyari kay Job. Pinaitulot ng Diyos na gawin niya para sa kanya to. Pero nagtagumpay si Job, di ba? Nagtagumpay siya, di ba? Kasi gusto niya subukin. Kaya lang naman sumusunod si Job sa iyo eh. Kasi ang dami niyang kari-karihan, ang dami niyang ganito, may mga anak, kaya ito, ganito. Subukan mong tanggalin niya, yun sabi ni Satanas. Pinaitulot niya ng Diyos, sige, subukin mo. Basta huwag mo lang siyang papatahin. Yan ang sabi, di ba? Yan ang kanilang condition eh. Pero ano nangyari? Dahil sa pagsunod ni Job, tinalo niya si Satanas. Na spiritually makapangyarihan din. Ako lang siya. Pero bakit niya natalo? Sa biyaya ng Panginoon sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tinalo niya, di ba? Nagkaroon siya ng victory. Di ba? Yun ang message ni Paring Manuel ng nakaraan. Ano yung victory niya? Binalik lahat sa kanya eh. Lahat ng nawala sa kanya, hayop, binalik, doble, triple. Yung kanyang mga anak, binalik din. Kaya sa buong kasaysayan, nakalagay doon, sa book ng Job, sa last part, sabi, wala daw ibang pinakamaganda sa buong lupain. Nung panahon na yun, sa ganda ng kanyang mga anak. Binalik eh. So, ibig sabihin, nandun yung victory. Yung pagsunod sa Panginoon. Ganon din po tayo mga kapatid. Kapag di natin sa sinusunod, ang kaaway na susunod. O kaya yung sarili natin ang nasusunod. Hindi sa nagiging Diyos ng buhay natin. Mga kapatid, wala mo dapat magiging ibang Diyos ang buhay natin kundi ang Diyos. Magagalit siya. Naninibugo ang Diyos kapag napapalitan natin siya. Hindi ang ating mga asawa rin. Ang ating mga asawa, binigay ng Diyos sa atin. Pero hindi sila ang Diyos natin. Kaya kayo mga lalaki, huwag kayong mag-alba. At kayo naman mga babae, huwag kayong humawak ng baston. Okay? Ang Diyos ang ating Diyos. Yung babae, ang Diyos niya, hindi yung kanyang asawang lalaki. Ang Diyos niya ang ating Panginoon sa Kristo. Ganon din ang lalaki. Ang Diyos natin ay hindi yung asawa nating babae, kundi yung ating Panginoon sa Kristo. Dapat alam natin kung sino Panginoon natin. Ang Panginoon natin, hindi rin yung ating negosyo, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Hindi yung negosyo natin. Kasi kung yan ang Panginoon natin, pagdating ng panahon, baka hindi natin pwede matawagan yan. Baka sa Panginoon din tayo mananawagan.
Okay? Next slide natin. Pagpapala mula sa Kanya. Yung pagsunod po sa Panginoon ay pagpapala mula sa Kanya. Kaya sabi niya dito, kaya si Zorobabel, si Josue at ang mga Israelitang nakabalik mula sa pagkatapon ay sumunod at sinabi ni Yahweh na sa pamamagitan ni Hagay, nagkaroon sila ng takot kay Yahweh. Matakot tayo sa Diyos, mga kapatid. Ito po problema kasi sa ating mga Christian eh. Pag meron po tayong mga bagay na ginagawa na hindi ayon sa Panginoon, ito yung katwiran natin. Ewan ko kung maamin tayo. Okay lang yan, mahabagin ng Diyos. Okay lang yan, mapagpatawad ng Diyos. Okay lang yan, maawain ng Diyos. Okay lang yan, mahal tayo ng Diyos. Yun nga eh, yun ang balikan natin. Dahil mahabagin ng Diyos, maawain ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos, dapat yun ang magtutulak sa atin para sumunod tayo sa Panginoon. Hindi yung gagawin natin lisensya. Okay lang to kasi alam mo ang Diyos mapagpatawad. Alam mo ang Diyos mahabagin. Yan po ang katuwiran ng LGBT No? Hindi po natin inuusgan ng LGBT. Nakakuha ko tuloy ng illustration ko. Yung mga transgender, yung mga alam niyo naman siguro yung LGBT, no? Yan po ang tinitwist nilang mabuting balok-tutin. Sabi nila, ano masama doon? Naibigin mo yung kapwa mo lalaki. Kapwa mo babae. Walang masama doon. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ibang klaseng pag-ibig yung pinag-uusapan natin. Dapat naibigin natin ang lahat ng tao, lalaki, babae, bata, ang ating mga kapwa. Pero ibang pag-ibig po yung pinag-uusapan natin doon, no? Naintindihan mo ba? Hindi ko napapaliwanag. Pinipilit nila pinabaluktot yun. Kaya linaw po ng salita ng Diyos. Linaw ng salita ng Diyos. Ngayon, kapag sinasabi natin yung nagagalit sila, akala natin, sinasabi nila inuusgan daw sila. Hindi natin sila inuusgan. Walang karapatan ng sino man na umusgan. At tandaan niyo po ito, ang Panginoon maraming ng tao. Pero galit siya sa kasalanan na ginagawa ng mga tao. Yung galit ang Diyos eh. Hindi naman sa'yo. Yung sa ginagawa mo na mali. Okay? Nasabi niyo dyan. Next slide natin. Ito po yung mga bunga ng pagsuway. May pagpapalo sa pagsuway. Tandaan nyo ha? Hindi po yung pananakot. Tsaka hindi po kami gumagawa niya. Diyos ang gagawa niya. May pagkatalo sa pagsuway. May pagbagsak sa pagsuway. May pagkalugi sa pagsuway. Sino po mga example dyan? Ayan. Alam niyo yung mga istorya niyan. Si Aling Saul. Hindi na sumunod sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Tinanggal siya sa pagkahari. At pagkatapos, nagkaroon na siya ng matinding karamdaman. Tama? Na nagpahirap sa kanya. Yung kalimugang anak, yung prodigal son. Pagkatapos niyang patayin yung kanyang tatay, sa kanyang isipan, kinukuha na niya yung mana. Ano nangyari sa kanya? Mayaman siya. Nung nakuha niya yung mana niya. Pero pagkatapos niya lustayin, ano nangyari sa kanya? Napaliwaraman yung buhay hanggang sa pagkain bago yung kanyang kinakain. Ang maganda po dito sa limugang anak, bumalik siya sa tatay niya, nagpakumbaba. Sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Hindi na bilang anak niya, bilang alipin na lang. Bilang alipin na lang, hindi na niya kinikilala na anak siya. Yung po sana yung maganda, kamukha nung limugang anak. Si Alex Saul, namatay at namatay eh. Walang nangyari. No? Pero yung iba nga maganda. Sabi niya, babalik na ako, kikilalanin mo yung aking pagkakasala sa harap ng aking ama. At hindi mo nakikilalanin na anak niya ako, alipin na lang. Dahil sa ginawa kong malaking kasalanan sa kanya, alipin na lang. Okay na sa kanya yun. Pero hindi ganun yung ginawa ng kanyang ama eh. Ang Diyos din natin ganun. Hindi, tinanggap siya bilang anak. Kung ano yung karapatan ng isa pa niyang anak, ganun din yung karapatan na ibinalik sa kanya.
Amen? Ganyan kabuti ang Panginoon, kaya dapat yun ang magtulak sa atin. Huwag natin gagawin yung lisensya. Dahil Diyos natin maawain at mapagmahal. Dapat iyon ang magtulak sa atin na makita natin na kailangan natin sumunod sa Panginoon. Si Ananias at si Sapphira, dahil sa pera, alam natin yung story na yan. Namatay sila on the spot. Kinuha nila yung pera na para sa Diyos. Hindi naman sila pwede magtakot sa Panginoon. Guys, na natin lang mo ba? Yan. Pagpapala mula sa pagsunod. No? Ang Panginoon Diyos, siya ang buhay natin. Wala nang iba. The moment nakuhain ng Diyos yung buhay natin, at anumang bagay na meron tayo, wala na tayong magagawa din.